Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli ipapakita ko dito kung paano gawing makintab ang table na ito. Ang ginamit ko dito ay QDE, epoxy primer at body filler. Dito pinapakita ko kung gaano kasimple pero makintab ang QDE. Sa preparation ko dito ipapakita ko kung paano ang pagkakasunod-sunod sa aking pagpipintura sa table na ito. Una, birinas ko siya ng epoxy primer. Ang timplada ng epoxy primer ay 311 o kaya 3 liters of epoxy primer, 1 liters of catalyst and 1 liter of epoxy reducer. Yan, isang mano lang yan na yung epoxy primer. Reducer. Pwede rin gamitan ng baby roller o paintbrush bago nyo ito mamasilyahan. Kailangan patuyin muna ito ng halos 4 na oras bago natin babatakan ng body filler. Ngayon, bago babatakan, lihain muna natin ng number 100 or number 120 para maganda yung takbo ng ating paleta. Hindi siya sasabit-sabit sa mga bukol-bukol na maliliit, para smooth siya ipahid, smooth masilyahan pag maliha. Kailangan yan pagkatuyo saka lihain kahit mga 5 oras bago natin batakan para tuyong-tuyo. Pwede rin kinabukasan, mas maganda 24 hours para tuyong-tuyo talaga yung epoxy primer. Ang teknik ko dyan ay inuuna ko yung gilid kasi yung gilid ay pangit yung pagkalagay nila ng pagka-frame nila ng gilid ng plywood. Kaya inuna ko sa gilid para pumantay, para dayain ng konti bago natin batakan ito ng buo. Gaya nyo nakikita nyo na batakan ko una yung gilid, tapos pagkatuyo binatakan ko yung gitna. Kasi ang body filler madali lang matuyo yan. Ngayon ang ginawa ko, nabatakan ko na lahat yung gitna saka yung gilid, dodoblein ko na siya. Bali 2 patong lang ito. Pagkalipas ng 2 minuto pwede ko na siyang papatungan kasi madali lang matuyo ang body filler. Ang unang ginawa ko dyan ay binatakan ko siya ng pabalagbag tapos pa straight naman ngayon. Pwede rin puro pa ganyan lang, pahalang, pwede rin puro pa straight. Yan. Pagkatuyo niyan, kinabukasan ko na yan niliha para maganda yung pagkatuyo niya, pagka-curing niya. Talagang tuyong-tuyo siya. Mas maganda lihain kasi pagka 24 hours, 2 araw ganun. Pero pag nagmamadali, pwede rin kahit 5 oras, pwede na siyang lihain. Gamitan lang ng number 100 na liha. Yung number 100 na yun, unang pasada yun, bali susundan din natin siya ng number 240. Yan ang ginamit ko una, number 100. Pagka halimbawa hindi mo kabisado masyadong magbatak ng body filler, yan ang unang gagamitin mo, number 100. Halimbawa mo yung pagkamasilya mo ay maraming bukol-bukol, bako-bako, gamitan mo lang ng number 100 kahit yung mga gamit na liha. Tapos balutin mo siya ng tsinelas o kwadradong plywood na 3/4 na pinagtabasan para patag na patag yung lilihain. Yan, lalagyan lang natin ng tubig yung liha para madaling lihain kasi pag walang tubig yan, napakakunat lihain, hindi mo halos maliha. Mas maganda pa yan pag may sabon, lagyan mo ng konting sabon para mas madulas. Kaya lang ang plywood kasi may mga sensitive na plywood na kahit na epoxy primer na at na body filler, pag niliha mo siya ng may tubig, parang umaalsa yung plywood. Kaya pagkalihan nyo ng number 100, susundan nyo siya ng basahan para madaling matuyo yung niliha. Gaya nyan, pagkatuyo nyan, lilihain ulit ng number 240. Kasi ang number 100 medyo magaspang yung number 100. Ipipinish natin siya ng number 240 na liha para makinis yung
plywood na ating minasilyahan. Ganyan nakikita nyo sa gilid, importante yung mga kilikili, kailangan maliha na mabuti yan kasi minsan dyan may pangit na pagkamasilya, kaya dyan sa gilid na yan talagang nililiha ko siya. Pagkatapos nating malihan ng number 100, punasan lang ng tuyong basahan. Pagkapunas ng tuyong basahan, pag may makikita kayong kailangan na masilyan ulit, halimbawa may malalalim ganon, pwede nyo ulit itong masilyahan, pero tuyong-tuyo ang plywood na yan, tuyong-tuyo yung body pillar na inyong niliha. Kasi diba tinubigan natin yan, kailangan pag may tama o kaya may lubak o may lubog na pagkamasilya, banlawan lang natin ng tubig gamit ng basahan, tapos sundan lang natin ng tuyong basahan para madaling matuyo. Pwede na natin siya ulit na masilyahan. Kailangan tuyong-tuyo yung body pillar na nilihan natin. Ngayon susundan natin to ng 320, 240, pwede na liha, yung waterproof na liha, para makinis siya. Makinis talaga, para ang itsura niya parang na-spray. Gaya nung ginawa ko yung una, nilihan natin ng number 100, tapos sinundan ng 240, ipa-primer natin ulit. Bali yan na primeran ko na kanina, hindi ko lang naipakita sa pagde-demo ko. Bali ang pag-primer ko dyan ay ginamitan ko siya ng foam na baby roller, saka ko niliha at pinagpagan mabuti. Kaya lang ang ginawa ko dyan, 24 hours bago ako nag QDE. Kasi mas maganda ang epoxy primer 24 hours para tuyong-tuyo yung epoxy primer. Pagkatuyo, lihain ng number 240 o 320 na liha para makinis. Yan ang ginamit kong pinampinis, foam na baby roller, para ang itsura niyan kasi pag foam ang ginamit natin simula primer hanggang finish, para na rin tayong nag-spray kahit wala tayong compressor. Maganda ang itsura niya, parang in-sprayan talaga ng spray gun na may compressor. Yan, ginamit natin puro mano-mano, paintbrush, baby roller, hanggang sa finish. Pero yung pagka-finish niya talagang pulido, para mo siyang in-sprayan. Gaya ng preparasyon din sa pagpipintura ng kulay na yan, unang-una, lagi nating unahin yung gilid. Kailangan pahiran yung gilid bago natin siya i-roller ng buo. Pwedeng pahalang, pwedeng pa-straight, pero mas maganda pag pahalang ang pagpintura natin. Sa una, sa gilid, yung mga kinatingan natin kanina ng brush, kailangan sundan din natin na ito ng roller para papatag siya. Kailangan ingatan natin yung mga finish na para hindi sasabit yung ating roller. Ganyan ginawa ko sa mga gilid muna, tapos dito sa kabilang gilid, paikot dyan ni-roller ko muna. Medyo pangit lang yung aking roller kasi tumigas yung gitna niya, kaya ganyan yung takbo niya. Pero pag bago sana yung roller na yan, ay tuloy-tuloy yung paghagod. Pero pwede na rin siya pinagtiyagaan kasi malayo yung pagbibilhan namin dito ng baby roller. Ngayon nakita nyo, kinatingan ko ng brush, tapos tinatingan ko ulit siya ng baby roller paikot. Tapos ni-roller ko siya ng pahalang. Bali ang ginawa ko dito ay dalawang mano lang. Ang templado ko sa QDE na yan ay sa 4 na litro na QDE, kalating litro lang na pintinner ang nilagay ko. Katamtaman lang yung lapot niya, para kahit dalawang coating lang finish na siya, kasi malapot, makapal na siya kaagad kahit dalawang mano. Sana sa kaunting kaalaman na aking ipinamahagi ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo mga kapatid. Sana huwag niyong kalilimutang mag-like, share and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po.